yourselves, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Kasi niyo po yung pananalita ng which He hath purchased with His own blood. Na binayaran, po, sa kanyang sariling dugo, banal na dugo, walang iba yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, po, yung church. Po, kaya ganun kahalaga yung church. So ngayon po, tayo po yung mukod saglit manalangin. Ama namin, Diyos, at pala dakila sa lahat. Kami po, Lord, ay nagpupuri po nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa buhay po ng bawat isa na minsan pa may hayag po ang inyo po mga salita sa bawat mga nandirito po, Lord, na kayo po ang patuloy na manguna. Magbigay po ng karunungan sa atong banal na Espiritu, Lord, kayo po ang patuloy na magpaunawa, na patuloy po namin mahalin ang simbahan na inyo pong pinagkatiwala sa amin. Bless you rin po, Lord, yung mga Sunday scholar po namin na sa kanilang murang edad, mga kabataan, mga bata, na patuloy niyo po silang bigyan, Lord, na katalinuhan, maunawaan po nila gaano kahalaga ang ganitong klaseng paglilingkod, at nawa na patuloy sila po mahubog sa inyo pong paglilingkod sa inyo pong harapan. Kayo po madakila. Let po namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Po. Maraming salamat po. Po. Sabi ko nga, sa buhay po natin, magpatuloy lang tayo maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Good morning, Brother Emerson. Diba? No? Una pa sila pagtulog eh. No? Iniisip pa kasi yung yung tsinelas niya. Kung paano na yung paa niya nagkasya doon. Kasi late ang butas eh. So dito tayo mga kapatid, pasinin po natin yung salita ng Panginoon dito. May sinanda ko kanina sa iyo, So dito mga kapatid, sabi niya dito, take it therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. Actually po ito mga kapatid, iniyatang sa pastor. Nasabi ng Panginoon, pag-ingatan mo, na dapat bilang mga lingkod ng Panginoon, kami po na nangunguna sa simbahan, na kailangan kami mga kapatid, pag-ingatan namin yung gawain na pinagkaloob ng Diyos sa amin. Nasabi ng Panginoon, sa lahat ng mga miyembro, flock, pag sinabing flock, mga kawan, na ginawa kang, mga kapatid, over the which the Holy Ghost hath made you overseer, na ginawa ka ng banal na Espiritu na ikaw ngayon yung mag-overseer, ibig sabihin magbabantay, mag-aalaga, mangunguna, to feed the church of God, para pakainin yung simbahan ng Diyos. For what reason, mga kapatid? Because, which He hath purchased with His own blood. Na ito ibinayaran, mga kapatid, na may kapalit ang simbahan na dugo ng ating Panginoong Yesus. Nang sabi ng Panginoong kapatid, gusto pong emphasize this morning, sa buhay natin mga kapatid, don't just attend church. Huwag lang tayo basta nag-a-attend ng church. Huwag lang tayo basta na pumupunta sa simbahan. Kung hindi dapat maunawa natin, ano ba yung church? What is church? What is church all about? Mga kapatid, gaano ba kahalaga ang simbahan? Kaya nga sabi niya dito mga kapatid, sa buhay po natin, lagi natin alalahanin na ang simbahan pong ito, tinatag ng Diyos. Nang simbahan pong ito mga kapatid, dapat ang Diyos ang naluluwalhati. Nang simbahan mga kapatid, nang sabi ng Panginoon na dapat po natin ito, meron tayong dapat gawin. Hindi lang tayo nandito lagi yung sinasabi mga kapatid, na lagi dito lang tayo para nagpapacheck ng attendance, nagpapakita lang sa tao, nagpapakita kay pastor, kay ma'am. Hindi ganoon mga kapatid. Dapat maunawaan natin, don't just attend church. Huwag ka lang basta mag-attend ng church. Dapat maunawaan natin yung responsibilidad natin. Kaya sabi po ng ating pag-aaral mga kapatid, don't just attend church. Number 1. Sige, kahit i-flash mo na lang yung buong picture. Para tuloy-tuloy na lang ako. Mabilis lang naman. Don't just attend church. Number 1, love the church. We must love the church. Pamahalin natin ang simbahan. Bakit? Kasi nga ang Diyos minahal niya ang simbahan. Mga kapatid, minahal niya ang gawain niya. Kaya naman tayo bilang mga mananampalataya, na dati hindi man tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos, wala man tayong oras maglingkod, wala man tayong oras magsimba, pero ngayon naunawaan natin yung kahalagaan ng pagsimba, ang kahalagaan ng pagdalo. So ang sabi ng Diyos, mga kapatid, sa bawat mga ginagawa natin, lalo na sa simbahan, dapat mahalin natin ang church. We must love the church. Who is the church? Sino ba po yung church pastor? Kasi may dalawang church church building. Ito kamukha to, church building ang tawag dito. Pangalawang church, ang totoong church, yung tao. Group of people. Mga kapatid, group of born-again people na tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso, nagkaroon ng isang layunin para paglingkuran ang Panginoon. That is the true church. Alam niyo ba yung pinakamalagang church? Not the building. Pero yung tayo, mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, love the church. Love each one. Mga kapatid, meron tayong mga nanay, tatay. Na nandirito, kasama natin. Na iba't iba man yung ating mga pinanggalingan, iba't iba man yung ating mga angkan, na mga apelido,
iba't iba man yung mga estado natin sa buhay, pero ang sabi ng Diyos, you must love each one. Why? Kasi nga, pinagtatagpo tayo ng Panginoon for a purpose. May purpose ang Diyos, so we must love the church. Mga kapatid, love the church. Pilit natin abutin ang bawat isa. Di ba nga kapag mahal natin, aabutin natin? Tama po ba? Ngayon, nasabi ng Diyos, mga kapatid, tayo, inabot tayo ng Diyos. No po, pilit niya tayong hinila. Sa totoo lamang, mga kapatid, gamitin natin word na hinila. Hinila tayo ng Panginoon. Inagaw niya yung ating atensyon. For what reason? Kasi minsan tayo, abala tayo sa ibang bagay. No po, sa barkada, sa bisyos, anumang bagay, pasyalan. No po, so ngayon mga kapatid, ang Panginoon, inagaw niya yung ating atensyon. Buti na lang pinansin natin ng Panginoon. Amen? Kasi nga mga kapatid, nakakalungkot. Maraming mga tao hindi napapansin ng Diyos. Maraming mga tao, binabaliwala nilang Panginoon sa kanilang buhay. So ngayon, nasabi ng Diyos, mga kapatid, ang Panginoon, pilit tayong inabot na po ng kanyang pagmamahal. So ngayon, nasabi rin ng Panginoon, ngayon ikaw naabot ng ating pagmamahal, abutin mo rin na po ang kapwa mo mananampalataya na may pagmamahal. So nasabi ng Diyos, we must love the church. The second thing is serve the church. Maglingkod ka sa simbahan. Na po, the word is serve. Di ba? Dapat nagsaserve tayo sa church. Anong ibig sabihin? Meron tayong ginagawa. Hindi lang tayo basta nakikinig. Hindi lang tayo basta nagpapacheck ng attendance. Kung hindi dapat, meron ka talagang gagawin. Anong gagawin mo? Mananalangin. Anong gagawin mo? Aawit ka. Anong gagawin mo, mga kapatid? Na po, yung meron kang gagawin, magbibigay ka. Kumbaga, meron kang dapat gawin sa church. Na po, sapagkat hindi lamang tayo basta palamuti. Dekorasyon. Na po, yung dekorasyon nag-fade. Pero nice ng Diyos, dapat naglilingkod ka. Nagsaserve ka. Na po, kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, kung isipin natin, ano kaya yung deserve ng Diyos atin? What God deserves sa pamagitan ng ating buhay? Sa tingin nyo, ano yung deserve ng Diyos? Deserve ba ng Panginoon, mga kapatid, yung poor service? Di ba? Di ba, ma'am, sa school, mayroong evaluation. Ina-evaluate yung bawat isa. Alam niyo ba yung Diyos? Pag sinabing ina-evaluate, mga kapatid, tinitingnan natin, merong nag-check sa atin eh. No po, sa trabaho, no po, kung good performance ka ba, nandun ka ba, hindi ka ba laging late, di ba? Masigasig ka ba sa trabaho, hindi ka ba antukin, no po, may evaluation. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang Diyos, ini-evaluate niya rin tayo. Kung gaano tayo katapat, kung gaano tayo katotoo sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, don't just attend church, don't just go to church, serve the church. Diba? Mag-serve ka. Meron tayong dapat gawin. Na po, kaya na number 3, give through the church. Magbigay ka sa pamagitan ng simbahan. Na po, anong ibig sabihin ng mga kapatid? Dapat ang naluluwalhati pag tayo nagbibigay ang simbahan. Hindi ikaw. Di ba? Kaya nga, when we give, mga kapatid, hindi natin susulat yung donated by. Di ba? Kamukha yan. Na po, yung ceiling po natin, nakikita nyo ba po doon, meron na po tayong ceiling eh. Ito, malalagyan na po ito, Lola. Malalagyan na natin ng kisame. Na po, masaya po ba kayo? Amen? Di ba? May mga nagbigay eh. Tama? Kasi pinreject natin, may mga nagbigay. Na po, ang importante dito, meron kang ginawa, meron kang binigay. Pero sa church natin, hindi natin sinusulat, o ito, donated by ito kay ano. Di ba? Hindi na. Why? Because we want to glorify the church. Diba? We must give through the church. Na dapat ang mataas, ang pangalan ng Diyos, hindi pangalan natin. Na po, kaya maalis na, mga kapatid, doon sa dati nating pangunawa, na kailangan bawat tayo nagbibigay, ay, sulat mo yung pangalan ko dyan, ha? Sulat mo yung apelido ko dyan. Diba? Kaya minsan sa gate, diba? Donated by, donated by, donated by. Para bang palakihan eh. Para bang pataasan ng pangalan eh. Tama po ba? Na po, so hindi ganun, mga kapatid. Dapat, when we give through the church, dapat ang nag-glorify ang church. Na po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, unto Him be glory in the church. Na dapat ang simbahan ang naluluwalhati. Ang simbahan ang natataas. Ang simbahan, mga kapatid, na po, yung bang ang nag-glorify sa buhay natin sa pamagitan ng ating pagbibigay. Kaya nga sabi ng Panginoon, we must give through the church. What kind of giving? Anong klaseng pagbibigay yung ibibigay natin? Sabi ko nga kanina, it is a question sa bawat isa, anong deserve ng Diyos sa atin? What God deserve sa buhay natin? Di ba? Anong klaseng pagbibigay yung ibibigay natin? Di ba? Kasi may iba't ibang klaseng pagbibigay. Na po, for giving. Na po, yung sabihin natin,
hindi pinagandaan. Na po, alam nyo ba si Cain and Abel? Unang nagbigay. Cain and Abel. Na po, sila yung unang tao. Na po, anak nila Adan at Eva. Isn't it? So ngayon mga kapatid, dumating po yung punto na po, in the old times, sila po ay nagbigay, nag-alay sa Diyos. Na po, si Cain, ang trabaho po niya is farmer. Na po, nagpa-farm siya. Na po, ibig sabihin, yung mga ani niya, gulay at prutas. Tama po ba? So ngayon, si Cain naman, siya po ay nag-aalaga ng mga tupa. Ay si Abel po, siya po yung nag-aalaga ng mga tupa. Na po, so ngayon, nung sila nag-offering, kumbaga, hindi man sila inutusan ng Diyos. Actually, hindi sila inutusan ng Diyos. Pero out of gratitude. Dahil nga nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, dahil nga alam nila ang Diyos sa kanilang buhay, they give. Nagbigay sila. Yung dalawang ito nagbigay. Kaso, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang mas nasiya ng Diyos doon sa offering ni Abel. Pastor, parehas naman sila nagbigay. Si Cain nagbigay din. Diba? Pero bakit si Abel, doon siya bakit kay Abel siya natuwa? No po, natuwa ang Panginoon kay Abel. Bakit? Ano ba ang klaseng pagbibigay na kanilang binigay? No po, inuulit ko, parehas sila nagbigay. Kaso mga kapatid, ito po kasi yung senaryo. Si Cain nagbigay nga siya, kaso hindi niya pinagandaan. Sa kanya mga ani, basta na lang siya kumuha. Ay, ito ibibigay ko sa Panginoon, i-offer ko to, ibibigay ko sa Panginoon. Hindi siya namili. Na po, madali salita, kung ano nandyan, kumuha lang siya. Maliwanag? Pero si Abel, mga kapatid, bakit nasiya ng Diyos? Kasi si Abel, pinaghandaan niya. Pinili niya yung pinakamataba. Pinili niya yung pinakamaganda sa lahat ng kanyang mga ani. At ito ang inibinigay niya sa Panginoon. No po? Ano po yung gusto kong emphasize dito, mga kapatid, sa buhay natin? Don't just give. Give kung ano yung best. Give kung ano yung deserve ng Diyos. Give, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, give cheerfully. Na po, kasi may nagbigay na napilitan eh. Tama po ba? Na wala sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, actually sabi ng Diyos, kung babasahin natin yung pag-aaral natin yung giving, huwag kang magbigay dahil may pangangailangan. Magbigay ka, bakit? Kasi nga, gusto mong pasalamatan ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon no, not of necessity. No po, hindi dahil may kailangan. What if ayos na lahat? Diba? Kung wari ito, tapos na. Ayos na lahat. Tanong, mag-o-open pa ba tayo, Pastor? Okay na nga eh. Wala na nga pangangailangan eh. Diba? The question is this, why do we give? Diba? Hindi dahil may kailangan. Kung hindi dahil, mga kapatid, inuulit ko, nagbibigay tayo. Why? Kasi nga, gusto natin pasalamatan ng Diyos. Gusto natin tumbasin, mga kapatid, yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga, binibless tayo ng Panginoon eh. As long that God bless us, we must give. Dapat ganun eh. Diba? Nagbibigay ang Panginoon, bibigay ka. Bibigay ang Panginoon, bibigay ka. Anong ibig sabihin? Nag-flow. Na po, ibig sabihin, nagro-rotate. Na po, pero ang sabi ng Diyos, mga kapatid, always remember this, when we give, ang Diyos lagi may tubo. May dagdag. Ang sabi nga ng Panginoon, sige, bigyan mo ko ng isang kutsara. Ako, bibigyan kita ng isang pala. Di ba? Ganun ang blessing ng Diyos eh. Bigyan mo ko ng isang pala, o bibigyan kita ng isang dump truck. Di ba? Ganun yung blessing ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, give through the church. Magbigay ka sa pamagitan ng simbahan. Kaya nga tayo nagbibigay sa church. And take note this, mga kapatid, hindi lang kayo nagbibigay. Being a pastor's wife, we also give. Why? Kasi nga dapat tayo lahat magbigay. Kasi nga bakit? Nagpo-provide ng Diyos. Binibigyan tayo. Na po, kaya nga sabi ng ating pinagalan, don't just attend church. Give through the church. Number 4. What is number 4? Invite people to church. Aning command ng Diyos? Ang command po ng Panginoon actually, go ye therefore and teach all nations. Pumunta kayo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, at ipangaral ako. Sabi ni Kristo. Na po, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang basta ikaw. Di ba? Magkaroon tayo ng puso na mag-invite, mag-akay. Na po, di ba nga, tayong lahat nag-i-invite. Yung bang, na-invite tayo eh. Yung bang tawag doon, yung influence natin, nagagamit natin. Eh, tara, punta tayo dito, Mars. Di ba? Ay, dito muna tayo, Mars. Eh, tara, dito tayo. Di ba may influence ka? So, yung mga kapatid, bakit sa ibang bagay, yung influence natin, nagagamit natin? Nakakapag-invite tayo. Nakakapagdala tayo. Minsan nga, ikaw din nadadala. Tama ba? Nadadala ka rin. So, yung mga kapatid, sabi niya dito, why not invite people to church?
Mag-invite ka. Use your influence to invite others to go to church. Di ba? Si Brother Leo, in-invite niya yung mga pamangkin niya. Uy, church tayo. Di ba? Nung kumakanta sila, di nyo nakikita yung mga pamangkin niya, nakaganyan eh. Kala nila, pambasang brother. Di ba? Di ba? Umawag sila, talaga. Di man nila naiintindihan, pero gumaganyan sila, gumagalaw bibig niya. Di ba? Di ba? Gumagalaw, nakaganyan eh. Di ba? Would you imagine? Nga po, yun yung maganda eh. Yung akayin natin, yung mahal natin sa buhay, palapit sa Diyos. Yes, sometimes ay madidecline yung invitation. Saka na lang, sa susunod na lang. Nga po, pero, ang sabi niya dito, don't just attend church. Hindi lang basta ikaw. Influence others. Why, mga kapatid? Kasi nga, sila nangangailangan. Nga po, nangangailangan sila ng ebanghelyo, nangangailangan sila ng pag-ibig, nangangailangan sila ng pag-asa. Ikaw, naranasan mo na yung pag-asa. So, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag natin ipagkait na mag-invite tayo din sa iba. Na po, influence others. Na po, ano pa, number 5, worship Jesus with the church. We must worship and we are worshiping only one. Mga kapatid, our God, Panginoon, sa buhay natin. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa bawat mga iglesia, sino ba ang pinaparangalan? Sino ba ang tinataas? Sino ba ang napupurihan? Na po, and take note, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay sa Diyos sila. Mga kapatid, kaya tignan natin lagi, sino ba dapat ang ating purihin? Sino ba dapat yung ating sambahin? Sino ba dapat yung itaas natin sa ating mga buhay? Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, na po, sa buhay natin, we must, ano kasi, sanitizes? Invite people to church, worship Jesus with the church. Na po, yung man dapat na worship ang Panginoon. Na po, may nagchat-checking kanina. Pastor, may senaryo na ganito. Na po, meron daw isang member, sinasabi niya na siya daw si Jesus. Diba? While serving, habang naglilingkod, ongoing yung service, po, tapos, nag-i-interrupt daw yun. Sabi niya, ako si Jesus! Diba? Pinaproclaim niya daw si Jesus. So ngayon, minsan nagre-rebuke pa siya, nag-uutos siya, ganyan siya. So nagtanong siya, may nagtanong, sabi niya, Pastor, sa tingin niyo, ano po masasabi niyo doon? Alam niyo ba, sa totoo lang, marami nagpo-proclaim na sila si Jesus. For what reason? To make confusion to other people. Pero pag alam mo yung Bible, mga kapatid, di ba si Kibuloy, sinasabi niya siya yung kapalit ni Jesus? Alam niyo ba, sa iba't ibang mga bansa, kung makitingnan niyo lang, sa iba't ibang bansa, may mga ganyan. For what reason, mga kapatid? Kasi nga, the Satan, gusto niya maglagay ng confusion. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag, Panginoon, Panginoon ay sa akin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, mga kapatid, darating yung time, sasabihin ko sa Kanya, hindi kita kilala. For what reason? Kasi nga, ang kanyang paggawa, ang kanyang paglilingkod, hindi totoo. Kaya huwag tayong padaya. Mga kapatid, baka darating yung time, sasabihin ni Brother RJ, ako si Jesus. Di ba, Brad? Ang gagawin natin doon, patadala natin sa Maribeles. Di ba? Sapagkat siya na yung nasisira. Di ba? Kasi maraming taong ganyan eh. Yung bang parang kulang sa pansit, ay kulang sa pansit. Gusto magpapansin. Di ba? Di ba? May mga ano po kasi, mga kapatid, don't misinterpret this. Kasi sa mga iba, merong yung mga napopossess daw ng spirit. Di ba? Di ba? Yung bang tinatawag na nag-speaking of tongues. Ang sabi kasi nila, kapag hindi ka nag-speaking of tongues, hindi ka daw pupunta sa langit. Di ba? Speaking of tongues, mga kapatid. So, sabi po ng Bible, mga kapatid, kung alam mo kasi yung Bible, hindi ka madadaya sa mga ganon. Kaya, ito nga yung tanong ko, ang totoong naglilingkod sa Diyos, hindi ganyan. Hindi ka dadalhin sa confusion. Mga kapatid, kung hindi dapat alam mo ang salita ng Panginoon. Kaya nga, nagtanong po yun eh. Nagtanong kasi bakit? Kasi alam niya rin yung Word of God. O ngayon, dahil tayo, Word of God tayo, actually si Brother Darrell nagtanong. Si Darrell nagtatanong dun sa born again. So, na-interrupt daw sila. Tapos, minsan sumisigaw. So sabi ko sa kanya, sa totoo lang, Brad, yung mga bagay na ganyan, hindi sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi siya magdadala ng kaguluhan, mga kapatid. And take note, mga kapatid, ang Panginoon, hindi siya magkakatawang babae.
Hindi niya ba? Kasi babae yung pinoposes eh. Na, so sabi niya, Pastor, ano ba talaga? Ganun ba talaga? Sabi niya. Hindi, tingnan niyo muna diyan kung wala ba siyang problema sa isip. Di ba? Baka may problema lang sa isip. Kaya ang gusto kong i-emphasize mga kapatid, we must worship Jesus with the church. Who will we worship? Sino ang ating paglilingkuran? Sino ang ating itataas? No po, kaya dapat mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, we must worship Him in spirit and in truth. No po, sambahin siya sa espiritu at katotohanan na dapat walang halong kalokohan. Amen? No po, dapat walang halong pandaraya. Na po, kaya nga laging sinasabi sa inyo, ako, di ko kayo madadaya. Bakit? Kasi nakikita nyo, nababasa nyo eh. Di ba? Hawak nyo pa. May Bible kayo. Hindi lang kayo, nga, siya nga po, naloko na po. Di ba? Hindi lang ganun. Na meron kayong basihan, meron tayong basihan, mga kapatid. Na po, kaya sabi ng Diyos, we must worship God in spirit and in truth. Don't just attend church. Intindihin natin. Unawain natin. Ano ba ang ating pinagalan? Kaya lagi sinasabi mga kapatid, yung hindi lang, yung nadadaya kasi, yung hindi nag-iisip. Tama po ba? Pag di ka nag-iisip, sunod-sunuran ka lang, madadaya ka. Pero pag nag-iisip ka, inuunawa mo, iniintindi mo, makikita mo totoo. Makikita mo kung anong tama, ay malito, ay hindi, ay masyado nang malayo to. Di ba? Pero hanggat mga kapatid, nakakaunawa ka, iniinisip mo, malalaman mo kung ano ang ating totoong pinaglilingkuran. Kaya sabi ng ating pinag-aralan, worship Jesus with the church. Number 6, what's number 6? Encourage the church. Encourage. The word is encourage. Anong ibig sabihin? Palakasan daw tayo. Na po, why? Kasi meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Kalungkutan, problema, karamdaman. So ngayon ang sabi ng Diyos, mga kapatid, yung mga malalakas, di ba? I-encourage yung mga mahihina. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, pag mayroong nadadapa, itatayo. Yung nakatayo, itayo siya. Kasi bakit? Darating yung time, baka ikaw naman ang madapa. At kung hindi mo tinulungan yung nadapa nung una, hindi siya nakatayo, kung madapa ka, sinong tutulong sa'yo? Na po, kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, we must encourage the church. Encourage natin ang bawat isa. Lagi natin sabihin, lingkod ka lang, patuloy ka lang, manalangin lang tayo. Na po, no? Sabi nga ni Nanay Julie, minsan sa buhay natin, no? Mismong pamilya mo pa, hindi ka papansinin. Di ba? Nung ikaw ay tumutulong sa kanila, babango yung pangalan mo, pero nung wala ka na, wala na rin sila. Na po, sa mga ganung bagay, that's the reality. Ganun kasi ang tao. Na po, ang gusto niya, meron siyang materially. Pero kapag ikaw ay mananampalataya na mga kapatid, you must encourage each one of us. Ina-encourage natin, pinapasyalan natin, pinapanalangin natin. Yung simpleng, di ba, nag-prayer request sila, pakipag-pray po yung ganito, may karamdaman po ako. Yung sasabihin mo lang, Nay, palakas po kayo. Di ba? Nay, pag-pray po namin kayo, lalakas yung kalooban niya. Anong ibig sabihin? Ine-encourage mo siya. Sinasabihan mo siya na magpatuloy siya. Dapat ganun tayo eh. Na po sa buhay natin, lagi natin sinasabi, patuloy lang po tayo, Lola. Keep on lang po tayo, Nay, Brad. Di ba? Patuloy lang natin gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat huwag tayong susuko. Na po, kaya encourage the church. Number 7. What's number 7? Basahin nyo nga. Participate in the church. We must participate. Makiisa. Na po, mag-isama. Na po sa church, sapagkat nga meron tayong gagawin. Na po, sabi ko nga mga kapatid, yan, kasi actually matagal na walang pyesa na ganito eh. No, we're praying, sana magkaroon. Nag-iisip nga ako kung babaklasin na lang to, papalitan na lang ibang design kasi walang available na ganitong stock. So buti na lang nung nakaraan ay dumaan ako sa City Hardware at nakita ko meron. Kaya nung meron, no, bagamat yung pera kulang pa, parang dito pa lang yung pwedeng tatakpan, ginrab ko na yung opportunity na bilihin na lahat. Di ba? Baka mawalan na naman ng stock. No, kaya sabi ko kay Brother Leo, Brad, sukatan mo kung ilan lahat. No, para bilhin na natin, para sigurado na yung ceiling natin dito. Anong ibig sabihin mga kapatid? We must participate. Meron tayong kailangan gawin. Meron tayong kailangan mga kapatid may achieve. No po, lalo na sa minister na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, hindi lang po si pastor. Hindi lang po si ma'am, amen? Dapat tayo lahat. Ano yung kaya natin? Na po, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, na po, dati, nung ginagawa to, na po, yung mga members, na po, nandoon, nagko-contribute, nagtatrabaho, little by little, ayon sa ating kakayanan. So, ang kailangan dito, ayon sa ating kakayanan, we must participate. Gumawa tayo. Na po, kaya nga, pinag-uusapan namin, ay andyan na yung, yung ilalagay.
Na po, ang kulang na lang ay yung magkakabit. Di ba? Andiyan na yung ilalagay, yung materyales, ikakabit na lang. Tatrabahuhin na lang. Na po, so I repeat, kung ako lang, hindi ko magagawa. Di ba? Pwede ba yun, nasa taas ako, tapos may aabutin sa baba, habang inahawakan ko, yung kamay ko, hahaba siya. Di ba? Di ba? So, yung ibig sabihin, kailangan ng kasama. Kailangan ng katuwang. Amen? Na po, sino magtatrabaho? Na po, kapag kulang yung kalalakihan. Di ba? Pati mga babae dati, naghahalo ng simento eh. Di ba? Si Ma'am Maylin, si Sir Dayan, nagbuhat ng ano yan. Buhangin dito. Nagtambak. Di ba? Nagtambak yun. Di ba? Kahit nakikita mo ganyan. No? Nagtambak yan. Kasi bakit? Kailangan eh. Kaya ngayon, kapag may sabihin natin, nakikita tayong gawain, we must participate sa ayon sa kakayanan natin. Mga kapatid, ano pa mga kapatid? Number 8, pray for the church. We must pray for the church. Pray the needs. Pray spiritually. Pray na sana tayong lahat ay magpatuloy sa kanyang biyaya. Na po, alam niyo ba mga kapatid, we need prayer. Di ba? Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, pray for one another. Pag-pray natin yung bawat isa. Na po, kaya nga every Wednesday may prayer meeting. Every Friday meron kaming prayer time. Kasi why? Ang tawag nga sa church is house of prayer. Isn't it? Sabi ni Jesus Christ, alam niyo po yung account, nung si Jesus Christ pumunta sa simbahan, tapos ang ginawa ay nagtinda-tinda sila doon. Di ba? Ginawa nilang lugar ng pangangalakal. Anong ginawa ni Jesus Christ? Pinagbubukas niya, pinag-aano niya. Di ba? Yung bang pinag-ano niya yung mga lamesa. Kasi bakit? Nilapastangan nila ang simbahan. Na po, sapagkat ng simbahan dapat house of prayer. Na po, so hindi lang sa, don't misinterpret, hindi lang sa church nagpipray. Kahit saan pwede kang mag-pray. Mga kapatid, kaya sabi niya dito, pray for the church. Pray for your pastor. Amen? Diba? Hindi ba unfair yun? Ako nagpipray ako sa inyo, tapos ako din yung pinagpipray. Ay, pastor, bakit kailangan mo pang prayer? Kung na nga yung pastor. Diba? Hindi mga kapatid, kamukha mo lang din ako tao. Diba? Hindi perfect. Nagkakamali din. So, nang ibig sabihin, pag-pray nyo rin ako. Pag-pray nyo rin si ma'am. Diba? Na bagamat, yes, di ba pastor, malapit ka na sa Panginoon? Yes, nandun na tayo. Pero we need to pray each other. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pinakapuntiran ni Satanas, sino? Sino yung gusto niya sirain sa simbahan? Si pastor. Di ba? Si ma'am. Kasi bakit? Kasi ang puntiran niya yung leader. Tama? Kapag tinamaan ng leader, mahirapan. Pero kapag pinagpipray niyo ako, amen? Kaya ngayon ang reason, we must pray for the church. Pray each one of us. Na po, kaya nga dapat meron tayong time of prayer. Kaya I'm encouraging each one, mga kapatid, every Wednesday, pray tayo. Luluhod tayo dito, pray for one another. Na po, give time. Na po, number 9, what is number 9? Be active in the church. Pag sinabi ng active, yung bang nararamdaman? Yung bang nagpa-function? Na po, kasi may mga member, may mga nagsisimba na parang hindi nararamdaman. Parang hindi nakikita yung presensya. Kasi bakit? Kasi walang suporta. Di ba? Ang sinasabi, para bang walang boses, hindi nagsasuggest. Di ba? Yung bang para bang walang, dapat meron tayo lahat eh. Amen? Dapat may collaboration. Yung nga yung sinasabi ko, kamukha kagabi. Di ba? Yung mga nanay, nagkukwentuhan. Hindi lang si ma'am yung nagsasalita rin ng bawat isa. Di ba? Nagkukwento rin, nagtetestimony. Kamukha kami mga men, ganun din. Na po, nagkwentuhan, ano ba yung dapat gawin? Ano yung mga sabihin natin, mga blessing ng Diyos? Ano ba yung pagkilos ng Panginoon? Na po, na kung iintindihin lang natin mga kapatid, talagang tinawag tayo ng Panginoon for a reason. Di ba? Ang gusto niya kasi maging active tayo. Yung nararamdaman, yung presensya ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin. At hindi po mangyayari yan, mga kapatid, kung yung number 10, hindi natin ipa-priority ang church. Kaya sabi niyo, no, priority the church. Pastor, why we need to priority the church? Kasi nga, yung church, binili siya. No po? Pinurchase siya ng Panginoon sa kanyang pamamagitan ng kanyang dugo. No po? Kaya sabi dyan, mga kapatid, you must prioritize the church. Unahin ang simbahan. No po? Anong ibig sabihin dun, mga kapatid? Unahin muna natin ang Panginoon. Minsan tayo nag-aalala sa bukas. Nag-aalala tayo sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. But I tell you, mga kapatid, when you priority God, when you priority the church, God will do the rest. Gagawin ng Diyos. Kikilos ang Panginoon. Kapag nakikita niya, napapatunayan natin na talagang tayo, inuuna natin ang Panginoon, pinapakita natin na mahalaga. Ito po kasi, the word priority, ibig sabihin, proves
Di ba? You must prove that the church is important. Mahalaga. Na po, kaya huwag natin ipagwalang halaga ito. Ito nga, araw ng pagtitipon, mga kapatid, huwag natin ipaghalaga. Ipagwalang halaga. Kung hindi dapat maging mahalaga sa atin ito. Nga po na kahit pagod tayo, babangon tayo, amen? Araw ng paglilingkod eh. Nga po, basta kaya natin, punta tayo sa simbahan, importante. Di ba? Yung para bang, kasi ganito eh, kapag nilagay mo talagang importante yung church, yung parang siyang buhay mo, na parang hindi ka nabubuhay kung hindi ka makapagsimba. Na parang may kulang kapag hindi ka nakapunta sa simbahan. Na po, kasi nga yun eh. Na po, yung bang para bang nababawasan ang buhay mo. Dahil hindi ka nakapagpunta sa simbahan, hindi ka nakapanalangin, hindi ka nakaawit, hindi ka nakapakinig ng Word of God, parang may kulang. Amen? Ang ibig sabihin, pag ganun ang nararamdaman mo, mahalaga ang church. Pero kapag yung feeling mo, hindi ka na nakapag-church ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, parang wala lang, okay lang, ay ibig sabihin, hindi mahalaga sa iyo ang church. Ibig sabihin, hindi priority sa iyo ang church. Di ba? Ibig sabihin, ano mga kapatid, yung bang parang hindi totoo ang yung paggawa. Na po, kaya nawa mga kapatid, sa buhay po natin, huwag mawala, mga kapatid, yung pagnanais natin, yung pagkagustuhan natin, mga kapatid, na tayo ay pumupunta ng simbahan. Kaya sabi niya dito mga kapatid, don't just attend church, prioritize the church. Di ba? Make the church more valuable. Di ba? Gawin mo ang church na mas mahalaga sa buhay natin. Kasi nga, mahalaga eh. Na po, sabi nga ng pinag-aaralan natin, ang Diyos nga, binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa simbahan, para sa eklesiya, para sa atin. Tayo mga mananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, you must prioritize the church. Di ba? Yung bang ang kagandahan, sabi ko nga, pinagkukwentuhan natin kagabi, sana kapag meron tayong mga fellowship, meron tayong mga outing, sana sumasama lahat. Di ba? Kasi kung sasama lang sila, masaya. Tama po ba? Mag-enjoy ka. Di ba? Minsan ang kaisipan, boring lang, gastos lang yan. No, mga kapatid. Na po, dapat wag lang tayo malugmok doon sa four corners ng ating bahay. Di ba? Ang buhay po, napakadali lang. Why not, di ba, yung magkaroon ka ng create good memories. Di ba? Gumawa tayo ng mga magandang alaala. Kasi marami mapapait na alaala eh. Mga alaalang di ka nais-nais. Mga alaalang magpakailanman. Na ikaw ay tatangis, tutulo ang luha, tutulo ang sipon. Di ba? Pati pa yung sa tenga eh. Di ba? Tumutulo. Sama-sama na. Bakit? Dahil sa sobrang hirap. Na po, pero sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi lahat hirap. Di ba? Kaya nga, grab the opportunity when we have fellowship, meron tayong church outing, sama-sama tayo, amen? Kasi nga, ano yun eh, para ma-unwind tayo, para ma-enjoy tayo. Di ba? Kasi masyado kayong seryoso sa bahay. Di ba? Kasi pag sa bahay na lang, makikita mo, maruming, di ba? Maruming lugar, di ba? Maruming lababo. Maruming labahan. O, di ba? Makalat na bahay, o, di ba? Nangungusumi lagi, di ba? Kaya yung mga nanay, lalo na sa mga anak, pamalis ako, mamalis. Di ba? Kaya, minsan, di mo maanong nagsasalita eh. Di ba? Kasi bakit? Kasi nga, maraming mga bata, hindi alam yung word na responsibilidad. Hindi nila kilala si Walis. Hindi nila kilala si, di ba? Maya ko biyasang manos. Ito yung paligaralan. Di nga luwa kasi sa sadyanda mo makante. O mapat siya manos, kumangas pa ko na rin yung tattoo. Kasi sa sadyame eh. Di ba? Ay, pareda na ako papanwasan, panaspakan ko rin. Di ba? Di ba? Ang gagaling eh. Ang gagaling ng mga dahilan. Mga kapatid, di dapat ganun. Na po, kaya dapat mga kapatid, minsan, umaalis naman tayo dyan. Umapasyal naman tayo sa ibang lugar. No? Sabi ko nga kagabi, would you imagine, tiga-Angeles lang sila. Hindi pa sila nakapunta doon. Eh, Angeles din yun eh. Di ba? Ang dami mga lugar na kailangan mong pasyalan. Hindi naman lagi namamasyal. Tama ba? Madalang lang. Hindi naman lagi-lagi. Di ba? Kaya nga si ma'am, nag-uusap kami. No? Minsan kasi pinag-iisipan namin, kapag kasi tayo namamasyal, may gastos eh. Di ba? Siyempre, alam mo naman, pag babae, kinocompute yung gastos. O, di ba? O baka tayo lang gagastos. Di ba? No? Okay lang. As long na meron tayo, okay lang. Di ba? Darating yung time, matututo rin sila. Mag-aambag din sila. Magkakaroon din ng puso. No po? Kaya ganun, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, we must prioritize the church, and by joining the fellowship, we are supporting the church.
Pag tayo sumusuporta, yung mga kapatid, yung bang nakikiisa tayo, kamukha yun yung mga bata. Sabi kagabi ni Sir Joy, sabi niya, panoorin niyo yan. Paglaki niyo, di ba? Makikita niyo yung ginawa niyo. Di ba? Kasi dati siya ganun din eh. Di ba? Si Janela, yung bata, yung maingay. Parang ganun din si Sir Joy dati. Di ba? Ngayon, lumaki na siya. May kanta pa yan. Bata man ako, nasa drum ba? Kasi ginagaya daw si Regine Velasquez. Yan no? Sa drum siya, yung boss niya, nagbo-voice lesson. No? Mga ganun lang yan. No, pero darating yung time, mga kapatid, dahil nga nandoon, sinusupport natin yung church, meron tayo na encourage na iba, darating yung time, makikita nila yung kanila, ay, oo nga ako to, pumuti ako. Di ba? Di ba? Kasi mga yan, mga kwento sa simbahan eh. Di ba? Kaya kanina, pinanood yung mga natatawa siya, di ba? Sabay-sabay lang naman tayo nandoon, pero excited pa rin, kwentuhan. Bakit? Kasi ngayon tawag doon, mga kapatid, we are supporting the church. Na kailangan maging masaya tayo. Di ba ha? Na kailangan, mga kapatid, sinusuportahan natin yung bawat activities. Di ba? Ang mahirap dito, mga kapatid, no? Nag-organize tayo, tapos walang sumama. Tapos sabi ni ma'am, sige, kumpunan mo na. Kunin na mo rin bisa. Di ba? Yung nga inihanda mo na lahat. Sabi nga niya, nagluto na ako, nag-prepare na ako. Di ba? Di ba? Inorganize na. Pero ayaw pa rin ng iba. Hindi pa rin sila pwede. So, it's not our, hindi na sa atin yung pagkukulang. Di ba? Kasi nga nais natin dito, dapat tayo lahat masaya. Naghihilaan, mga kapatid, pataas. Na po? So ngayon, nasabi niya dito, mga kapatid, the number 12, stay in the church, whatever circumstances. Anumang mga pangyayari sa buhay, anuman ang problema, anuman ang karamdaman, you must stay in the church. Don't ever leave the church. Huwag natin iwan ang church. Alam niyo po ba ang Diyos? Ang Diyos yung nagtatanim sa atin, tama po ba? Hindi naman pwede yung tinanim mo siya tapos lilipat ka. Di ba? Kunwari yung puno, tinanim mo siya sa isang lugar, hindi naman pwede sabihin niya, ay, lilipat na lang ako dito. Ayaw ko dito eh. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Mga kapatid, kung saan tayo tinanim ng Diyos, kunwari tinanim tayo dito sa lugar natin, sa church natin na ito, dito tayo tutubo. Dito tayo lalago. Dito tayo lalakas. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, you must stay. Stay in your church. Di ba? Stay in Good Shepherd San Manuel. Amen? Don't leave the church. Sabi ko nga sa inyo, ang dami na namin nakasama. Pero nakakalungkot, bakit sila umaalis? Di ba? Isa lang naman yung hangarin natin maglingkod sa Diyos. Isa lang naman yung hangarin natin magkaisa para sa Panginoon. Kaso nga yun, ang tao iba-iba yung gusto. Di ba? Iba-iba yung gusto, iba't ibang pag-uugali. Minsan, ang gusto nila, silang nasusunod. Mga kapatid, sabi nga sa inyo, kapag tayo sarili nating kagustuhan na nasusunod, mapapahamak tayo. Na po, kaya nga nakaraan, sabi nga sa inyo, yan, nakikipag-funeral service kami. Kadati namin kasama. Na po, si Christopher Lola, kilala niyo po yon? Si Christopher. Yung maitim, na medyo parang malambot, na meron siyang excess na daliri dito. Pero kilala mo yung Lola kasi tumira dito yun na matagal din eh. Namatay na po, Lola. Matay. Lagi bumibili ng pandesal. No? So, namatay siya. So, sabi ko nga, no, doon sa mga nadatnan ko doon. Kasi mga kasama ko rin dati, no, nagayaan sila. No? So, sabi ko siya, Bila, Brad, ang daming lugar na pwede tayo magkita-kita. Bakit sa Lamay pa? Di ba? Baka sa susunod. Sino kaya yung susunod? Sabi ko sa kanila. Di ba? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, kapag malayo ka sa Diyos, na po, yun, mapapaaga. Yung kamatayan. Hindi po siya nagsasabi ng masama kung hindi yun po kasi sinasabi ng Bible. Kasi nga, malayo ka sa Diyos. Di ba? Magpapakasasa ka sa kasalanan. Gagawin mo yung mga mali. Kaya anong mangyayari? Mapapariwara ang iyong buhay. Na po, would you imagine, mapapariwara ang iyong buhay. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kanina mga kapatid, dapat hindi yung sarili natin gusto ang masunod. Ang masunod dapat ang gusto ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, we must stay in the church. Stay where you are. No po, kung saan ka nilagay ng Diyos sa buhay natin, we must just stay. No po, sabi nga ng isang kwento mga kapatid, yung
Sabi niya doon, let God move. Stand still. Diba? Yun, stand still. Yung tumayo ka lang daw, tumindig ka, at hayaan mo ang Diyos kumilos. Mahirap, yes. Marami tayong mga pinagdadaanan, yes. May mga problema, may mga struggles. Hindi sa lahat ng bagay kumpleto. Pero I tell you mga kapatid, patuloy ka lang maglingkod sa Diyos. Papatunayan natin ang Panginoon ng Diyos natin ay buhay. Amen? No? Yung iba kasi sabi nila, ay, kapag umalis po kami, marami kami. Pastor, diba? Pag hindi kami ang sinunod mo, alis kami. Diba? Hindi naman pwede sundin ng tao, amen? Dapat sinusunod natin ng Diyos, amen? Dapat ganun. Hindi tao ang masusunod ang Diyos. Kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, anong mga gusto niyo? Ang dami nating gusto. Ang dami natin sasabihin. No po, pero kung titingnan natin, anong gusto ng Diyos? Isa lang yun eh. Kaya dapat doon tayo magkaisa, doon tayo mag-unite. Kaya nga sabi ng ating pinaglaan, be the church, you are the church. You and I, we are the church. Anong ibig sabihin? We are important. Tayo ang mahalaga. Na po, tayong inaasahan ng Diyos. Tayo ang kikilos. Na po, tayo ang mananalangin. Tayo yun eh. Na po, kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, be the church. Unite. Na po, makipagkaisa. Makipagtulungan. Sapagkat yun po ang nais ng Diyos ating pong buhay. Yan panalangin ko po mga kapatid, sana keep on lang tayo, patuloy lang tayo. Don't just attend church. Be the church. Love the church, pray for the church, support the church, be active in the church, prioritize the church, support, na po, stay in the church. Na po, dapat ito yung gawin natin. Na po, ayan panalangin ko, kumukha si na Brother Leo, Sister Dayan, hindi lang sila basta maging bisita. Kung hindi talaga someday ay maging kapamilya, kapuso, kapatid. Di ba? Di ba? Mabautismuhan din sila. Di ba? Makasunod sila. Di ba? Sa Panginoon. Na po, sabi ko nga, pinag-uusapan namin kagabi, di namin kayo pipilitin, Brad. Kasi Nanay Julie, di ba? Nanay Julie. Pinilit ko po ba kayo na yun? Kasi nakaunawa si Nanay Julie. Naunawa niya salita ng Diyos. Kaya siya sumunod. Na po, ganun din po ang bawat isa. Si Auntie Divina, hindi na natin siya babautismuhan kasi dati na siyang baptist eh. Ang nagbaptize sa kanya, baptist eh. Di ba? So, ang ginawa, tinransfer. Na po, so anong ginawa? Pinresent sa church. Di ba? Kung naalala niyo po yun, o si Auntie Divina, gusto niya, dito na siya mag-church, pinayagan naman doon sa kabila, dahil malayo na. No po? So, the question is this, tinatanggap na natin si Auntie Divina. Ano sinagot ng bawat isa? Amen! Ganun po yung, meron kasing proper, yung pagta-transfer. Na po? Kaya ganun. Na po? Kaya sa buhay po ng bawat isa, just keep on. Na po, pag-pray natin. Kasi naman, yung iba, nabautismuhan, hindi na nagsisimba. Di ba? Kung kailan nalublob sa tubig, no po, nanlamig. Di ba? Nanlamig, no? Di ba? Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, talagang tayo magpakatatag. Marami pa tayong malalaman. No po, at ang kailangan natin gawin, makita natin nga yung kahalagaan ng church. Kahalagaan ng simbahan. Kaya ako yung nagpapasalamat, may church ako. No po ako, may church ako sa Mabalacat, may pastor ako doon. Di ba? May nagpapasalamat. No po, kayo nagpapasalamat ba kayo may church? Ang pastor niya si Pastor Enerbon, ay mukhang mahina. Di ba? Di ba? Mukhang mahina eh. Nagpapasalamat ba kayo yung pastor niya si Pastor Enerbon? Ay, lumakas na. Amen. Ayaw pagkalanapon, no? No. Tapos yung pastor's wife, si Ma'am Maylin. Oh, mukhang mahina. Walang response, ha? Ay, well, mapapagalitan kayo, Angie, ha? No? So, kidding aside, no, sana po, no, hindi si Ma'am Maylin yung kontrabida sa church, amen? Kasi minsan nasa isip niya, bakit lagi na lang ako ang kontrabida? Kasi yun yung frustration lagi ng mga pastors, why? Kasi akala nila is, mga member, perfect sila, di ba? Kaya nga dapat, ano lang tayo, unawaan, understanding, amen? Yun po yun. Na po, kaya sa buhay natin, be the church, love the church. Na po, don't just attend church. We must do something for God's glory. Na po, hindi, lagi ko sinasabi sa inyo to, hindi yung pangalan ko yung binibuild ko dito. Diyos. Pangalan ng Diyos. Di ba? Kumbaga, isa lang dapat yung metong. No? Kapagpangan talaga yung may halili eh. No? Isa lang talaga ang dapat mataas. Pangalan ng Diyos. Na po, kaya nga sabi na dito, from His word we thrive, in His love we strive. This is our team, mga kapatid, this year. Kaya sa buhay natin, just keep on. Na po, patuloy lang tayo, konti man tayo,
Ang importante, nagpapatuloy. Andyan ka, andyan ako. Di ba? We can influence. Pwede pa tayo mag-invite ng iba. Kung iba ayaw nila, patuloy lang. Kasi di naman tayo nakabase yung paglilingkod natin sa iba. Tama po ba? Hindi ko mo hindi nagsimba ito, hindi nagsimba ito, hindi na rin ako magsisimba. Hindi po. Na po, meron tayong kanya-kanyang mga account sa Panginoon, relationship sa Diyos. Kaya nung kailangan natin gawin, keep all lang tayo. Ano man yan. Na po, maging masaya tayo. Yung bang i-cherish natin yung moment. Na po, kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi sa lahat ng bagay, buhay tayo, malakas tayo. Kaya habang may pagkakataon tayo, maging masaya tayo. Na po, kaya tayo ngayon nagiging masaya. Every time nakasama natin si Lola Ellie, di ba? Nakakasama natin siya. No po, yung bang pagpunta pa lang ni Lola Ellie dito, nakatungkod na siya, pero pumupunta pa rin sa simbahan, malaking hamon na yun eh. Di ba? Kaya tayo natutuwa. Kaya Lola, keep all lang po kayo sa inyo pong paglilingkod. Ang Diyos po'y nasisiyaan. No po, tapos meron pa po tayong mga Sunday schooler dyan na ating inaakay. No po, na sila ang magiging future ng church. Kasi yung mga bata ngayon, sila yung magiging future eh. No po, darating time, wala na tayo, pero sila nandyan pa. Di ba? Kasi nga sila yung magpapatuloy eh. Sila yung magpapakontinue. Kumbaga yung apoy, ipapasa natin sa kanila. No po, kaya nung gawin natin tayo mga tumatanda na, no po, set good example. Keep on lang tayo sa ating pong pagsamba. Tayo po ngayon tumayo, no po, and I believe, naunawaan natin yung mensahe ng Diyos, umaga pong ito, at napakasimple lamang, no po, na sabi ng Diyos, huwag ka lang basta nagsisimba. Dapat maunawaan mo to. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka pumupunta sa church? May layunin, may purpose ng Diyos. Na po, kaya nawa mga kapatid, na bagamat paulit-ulit ang aking salita, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong sabihin natin na ilagay sa puso natin, paulit-ulit na lang, paulit-ulit. Hindi, sapagkat ang sabi ng Diyos, meron ka pa kailangan malaman. Sapagkat hindi pa ito tumitimo sa buhay mo. Kaya sa inyo pong pagkatayo, pagkayuko, tayo po'y magnilay-nilay sa ating mga puso at kaisipan. Nang sabi ng Panginoon, iniyatak ko ang simbahan na ito, hindi lang kay pastor, sa ating lahat. So ang sabi ng Panginoon, preserve the unity of the church. Support the church. Love the church. Pakita mo mahalaga ang simbahan. Mahalaga ang Diyos sa iyong buhay. Be active. Stay in the church. Support the church. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, sa buhay natin, lagi natin ilagay sa ating puso at kaisipan, malaking pribilehiyo sa atin na tayo nagagamit ng Diyos. Na tayo nandirito, nagtitipon, nagpupuri, nakasama ka, karangalan yun sa Diyos. Bakit? Kasi hindi lahat may oras. Hindi lahat gusto. Pero maraming salamat ikaw ay nandirito. Iniling po sa bawat isa. Lumapit tayo dito sa harapan. Pag-pray natin yung ating church. Pag-pray natin ang bawat isa. Pag-pray nyo si pastor, si ma'am, bawat isa. Yung may mga karamdaman ngayon, prayer request, Nanay Jackie. Isama natin sa panalangin. Bigyan ng kalakasan ng Diyos. Si Lola Ellie, na andyan. Na patuloy i-sustain yung kalakasan. Kaya sa gabi po, sa umaga pong ito, ipag-pray din po natin. Mga mahal natin sa buhay, nanay, tatay, lolo't lola, asawa, mga kapatid, mga anak, ilapit natin lahat sila sa Diyos. Ano man po inyong mga pinagdadaanan sa buhay, pagsubok, problema, karamdaman, matuto tayong magtiwala sa Diyos. Sapagkat alam natin, hindi tayo nag-iisa. Andiyan ang Diyos para tayo gabayan, tulungan. Kaya po sa umaga pong ito, magpatuloy po tayo sa ating pananalangin. Ama namin Diyos, nakihila sa lahat. Patuloy po Lord, kami po yung nagpupuri po nagpapasalamat. Maraming salamat Lord sa inyo pong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At dahil po, O Diyos, sa inyo pong banal na dugo, may simbahan na naitayo. Na kami po ay nandirito, nakaunawa, tumanggap sa inyo, sa aming mga puso, at kayo po aming taging tagapagliligtas. Ang dalangin ko po sa aming mga buhay, huwag lang po kami basta na nag-a-attend. Kung hindi nawa, Lord, maunawaan po namin bakit kami nag-church, bakit kami nandirito. Anong purpose? Na sana po mahalin po namin ang church. Mahalin namin ang bawat isa. Suportahan po namin ang bawat isa. Encourage namin ang bawat isa. Na sana maging active po kami. Magbigay kami sa pamagitan ng church. At patuloy, Lord, sana talagang mapakita po namin na kayo ang mahalaga. Manatili kami sa simbahan pong ito. At nawa, mailagay sa aming puso't kaisipan, kami ang simbahan. Kami ang simbahan, kaya kami nawa ay patuloy na magsama-sama para purihin kahit taas ka sa aming mga buhay. Bless you po, Lord, ang buhay-buhay ng bawat sa mga nanay, tatay, lola, lola. Inyo po silang patuloy na pangunahan, panubayan. Ano man po kanilang mga pinagdadaanan, pagsubok, karamdaman ng problema, ng dalangan po, Lord, inyo po silang tulungan.
Bigyan po o Diyos ng mga magiging mga katuwang sa bawat mga suliranin nila. Mapakita po, Lord, ang liwanag. Gumamit po kayo ng mga tao na makakatulong po sa amin. At nawa, Lord, yung aming mga kabuhayan, mga business, mga trabaho, nawa, Lord, patuloy masustain po ito. Palaguin niyo po, pagkatiwalaan niyo po ang bawat isa, nang siguro mas lalo po kami magamit. At ang dalangin ko po, Lord, bless you rin po ang bawat mga kabataan, mga anak, mga young people, na sana rin po maalis ang katigasan ng ulo, matuto sumunod, matuto maglingkod, maiwasan ng masamang barkada, masamang gawain. At sana po kami pong lahat ay magkatipon, magkasama-sama para purihin ka, walatihin ka sa aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat po sa church pong ito. Sana po, kayo po ang patuloy na mataas. Lord, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo pong pangalan. Ito pong aming dalangin, iniling po namin sa matamis, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. To God be the glory for the word of God. Sana po, magpatuloy lang po tayo sa ating